best of the best. Yes, good morning mga kauno. Welcome to another episode ng ating Uno's Best of the Best live on podcast. Kamusta naman kayo dyan sa inyong mga kinaupuan ngayon, sa inyong mga bahay-bahay? At syempre, eto mga kauno, etong ating special guest ngayon, talagang kailangan makilala nyo talaga to kasi ito po'y isa sa aking mga unang mga nakilala, unang mga nakasama sa ganitong klaseng larangan ng negosyo. At kung tawagin ko nga ito, classic. Kasi sobrang galing din itong taong to. And I'm pretty sure, nakikita nyo siya sa loob ng opisina. Ladies and gentlemen, hindi na natin patatagalin. Isa sa ating mga international top earner. Let's all welcome Upline Ricky Dakipil. Yes, okay. Good morning po sa atin lahat po. Sa lahat ng mga nakakapanood po nito. Magandang umaga, magandang tanghali, Luzon, Visayas, Mindanao, o even abroad. Kamusta po kayong lahat po dyan? So, by the way, Ricky, opportunity, Dakipil, okay? Yan. At syempre, Upline Ricky, kilala ka lang nila na Upline Ricky Dakipil. Yes, hindi nila alam, ikaw si Mr. Opportunity. Bakit ka tinawag na Mr. Opportunity? Actually, okay. So, actually, kung bakit po ako tinatawag na Mr. Ricky Opportunity, kasi sa totoo po, to be honest, nakatato po yan ang opportunity po sa braso ko po. So, hindi lang makikita. Kung umuuba rin, huwag na lang siguro. No? So, nakatato po yun. So, bago po ako nakarating dito sa company natin, actually, nakatato na po talaga yan. Kumbaga, pinagpapatuloy ko lang po to. Para makikilala yun yung trademark ko. Opportunity talaga. Yeah, po. Kasi tagabigay po ako ng opportunity po sa labas dahil po sa trabaho ko po dati. Yes, mga parang basketball player, ano? No? Meron mga Mr. Excitement. Yes. Ikaw, Mr. Opportunity talaga, no? Yes, tama. Ang galing, ano? At ang daming hindi nakakilala, no, mga kauno. Ito po yung aking kasama ngayon. Isa to sa mga una kong mga nakasama nung ako yung nag-i-start pa lang sa ganitong larangan ng negosyo. At matagal na rin itong nag-network ng kasama namin. Siyempre, para mas maintindihan nila yung story mo, Upline Ricky. At yes, ang background ni Upline Ricky Dakipil talaga? Okay, so sa lahat ng mga hindi pa nakakilala sa akin, background ko, pero bago yan, taga Davao po ako. So lumuwas lang po. Pati may mga taga Davao? Sa lahat ng mga taga Mindanao, especially po sa Davao, especially sa lugar po talaga namin, sa Samal Island at the same time sa taga Kapalong po. So, and then Davao, and then dito na po ako sa Manila. So, ang background ko, to be honest, wala po akong pinag-aralan po. Oo. Yeah, so buhay po kasi namin doon sa probinsya sa amin. Parang walang pinag-aralan? Ibig sabihin, wala po akong tinapos na degree. Okay. Yeah. Pero nakapag-elementary high school? Actually, nakapag-elementary po ako. Tapos nag-graduate po ako ng kamuntikan pang hindi nakapag-graduate. Kaya lagi kong sinasabi dito, ang background ko po, dati lang po akong high school graduation. Kasi kamuntikan. Kamuntikan. Nagpapasabog kasi ako ng up doon sa tawag nito. Yung, ano pinapasabog? Triangle po. Kasi kami po yung basagulero po sa school. Kasi Madre, pinagpipiligan matagal po ako nag-graduate doon So nag-graduate po ako, I think 19 years old. So para pasang-awa. 19 years old? Yes, pabalik-balik up. Kasi isa din yun sa dahilan. Kasi unang-una, kapos po sa financial. Kasi ako, lumaki po ako doon sa Mindanao. Marami po kami magkakapatid. So ako po yung tipo from 1 to 9 years old. Sa father side, mother side. Okay. Father, so kasama ko yun sila. Sa Davao yan? Oo, sa isla namin. And then, pagdating ko ng 9 to 13, so Kapalong naman. So doon naman po ako dahil sa kahirapan, doon sa mother side ko. Ano ba ang buhay ng Upline Ricky Dakipil? Ba't mo naman nasabi na gano'n? Actually, buhay ko ngayon. Nung dati, nung bata? So, buhay namin mahirap po talaga kasi nga yung tatay ko po. Sige, kwento mo sa kanya na yun. Ito ikukwento ko na lang po para sa lahat ng mga baka may makakapanood dito makakarelate So buhay po namin doon, tatay ko kasi lasinggero. Okay. Tapos yung nanay ko labandera. Tapos kapag inuutusan lang doon sa father side ng kapatid ng papa ko para maglalaba. Tapos ito, yun na nga, pag makauwi, kunting kuan, yung mga tinapay o mga tira-tira mga karne, so dinadala po sa amin para mabubuhay po kami noon. Kasi kung ang tatay ko kasi noon, tawag na ito,
Mabait po siya kapag hindi makainom up. Oo. So in short, parang hindi po siya responsable na ama. Kasi kapag once na malasing po siya, 4 months po yan bago bumalik sa amin. Sa bahay namin. Nasa Matagal. bayan. Matagal po. Kasi nga, bisyo na po niya yun. Basta sa loob ng 1 taon, 4 months po yun nasa bayan. Magiinom lang up. So parang wala ng ano. So hindi po kami kaya. Kaya naman buhayin, pero survival po talaga yung mga kinakain namin. Hindi ordinaryo na mga ano. Kasi minsan naranasan po talaga namin yung kamote. Tapos yung saging na niluyang, yung mga puyasot pa kung sa Bisaya. Okay. So anuhin lang namin yung luluyangin lang. So yun. Tapos naluwas po ako ng Kapalong naman. Akala ko maganda rin ang buhay doon. Kung mahirap kami, mahirap din doon. Okay. So nung nag-13 ako, nasa father side, doon po ako nagtapos na ng pag-aaral ng high school. Kamuntikan nga lang. So, high school graduation. So, yun yung ano ko. Tapos, pagkatapos nung nag-graduate ako ng high school, kamuntikan pa nga, tinawag pa nga ako kasi lumayas po ako. Dahil nakabunggo po ako ng motor up. Oo. Oo. Minsan, inabot po ako doon ng Nabunggo mo yung motor. motor na hindi nakakaalam yung mga tao. Okay. Kasi foundation yun up, di ba, sa high school. Di ba, mayroong foundation na tinatawag ng February. Foundation. Oo, gusto ko magpasikat. Oo. Ngayon, ang nangyari ngayon dyan up, may motor Oo. sa munisipyo. Oo. Sinakyan ko. Oh, Ngayon, matik hindi po sa'yo pala yun. Hindi sa amin yan. Oo. Oo. O nakapark lang po yun sa munisipyo kasi yung tito ko, yung nagpapaaral sa amin, nasa munisipyo. Nung kinakrank ko yan, revolution, sumagi doon sa ano. Akala ko walang nakakita. Yun pala, yung kapitbahay namin sa ibang subdivision, may nakakita bata. So, nagulat na ako 1 linggo, akala ko lusot na. Pag-uwi ng tita ko, galing sa palengke, biglang pinatawag ako, Bibot kasi pangalan ko doon eh. Upo. Pag biglang upo, bang, sampan. Oo, may nakakita pala. Parang nakakita ako ng kumukutit-kutitap na ano, alitap-tap. So, doon ako, napunta naman ako sa Davao up. Oo. So, doon ako, nagtatrabaho ako doon as gasoline boy. Oo. So, nag-gasoline boy ka? Gasoline Ano boy yung up. mga naging trabaho mo bago ka mapunta sa network? Okay, so doon, tapos nag-lodging house ako up, lodging house na yung, kuwan ba, yung sa mga nagmumutil-mutil. Room boy. O romboy, parang gano'n. Okay. Pag may matira, kakainin. Oo. O bahala na kung may mga tip ka konti. Tapos, nagkatuwaan lang yung mga barkada ko nung sa high school, Oo. lumuwas po ng Maynila. Lumuwas. Pagluwas dito, wala po kami mga kamag-anak. Yung mga pasaway doon ng mga barkada ko, lumuwas po ng Manila, 14 kami. So sila yung nauna, sila yung may bahay doon sa Makati. Oo. Actually, hindi sa kanila yung bahay eh. Inuupahan lang din tindahan dati. Okay. Pagbukas mo dyan, kita lahat. Oo, tapos parang sildahan. Lahat ng mga ano, yung patungan ng mga paninda dati, pati doon sa lababo may nakatira. Okay. Oo, ang malupit, wala pa ako trabaho noon. Buti na lang, may tumulong sa akin. Ang nangyari, trabaho sa akin, unang-una, akala ko maganda. Yun pala, pinapunta ako doon sa Makati, ang trabaho ko po doon, bundler. Anong trabaho? Bundler. Anong bundle? Yung taga-tie up ka up ng ano, yung magta-tie up ka sa supermarket, yung may free. Oo. Oo, so yung ano na yon, produkto na yon, magbibitbit lang kami, itatay up namin, alabang pa yung assign ko. So, yun yung unang trabaho? Una kong trabaho, ang masakit, ang malupit doon. Hindi ko alam kabisado yung Manila. Oo. Tapos? ang pamasahe bit-bit ko kasi walang kwarta eh. Oo. So, dinala ka agad ako doon, papunta doon. Hindi ko alam kung saan ba yung alabang doon pala, south. Oo. Oh, itong pagdating doon, natapos, ang problema ko, uwian. Paano pabalik? Paano pabalik? Eh, hindi ko alam. Alam mo naman yung tao, kapag hindi mo kabisado yung lugar, hindi ka, mangangapa ka talaga. Oo. Mabuti na nga lang nandyan si Magta. Ang katuwang magtanong. Magtatanong lang. Para hindi maliligaw. Okay. So, ito katanong story short po. Okay. So, yan yung nangyari sa akin. Tapos, naghanap po ako ng ibang agency. Kasi wala akong bit-bit eh. Diploma, high school, kamuntikan, high school graduation. So, yan lang talagang bit-bit ko. At saka yung sabi nga ng tatay ko, gamitin mo lang yung ganda lalaki ko daw. Oo. Gusto Ginamit ko naman. ginamit ko. Napunta doon, nag-bandler uli sa yung merchandising company dito sa Mandaluyong. Anong trabaho naman yun? Yung pa rin sa Colgate Palmolive na naman. Oo. Oo, yun yung taga-bit-bit. So, kung naalala dati kasi 1992 po ako dito. So, ang mga outlet dati sa mga supermarket, yung mga Uniwhite.
Oo. So, naabutan kong classic app. Ang tagal na nun. Ang tagal na noon. Yung Uniwide. kapalit noon app yung pure gold ngayon. Yan. Oo, yun yung mga patong-patong dyan. Yun nga lang, dati walang aircon. Oo. O ngayon, aircon na yan eh. Ang nangyari na, okay, so bundler na po Bukod ako. doon, ano pa yung nagtrabaho? So, bundler, ito pa, ito maganda kasi nagustuhan ko yun eh. Oo. Kasi kapag magdadala ako ito ng product, kasi mahirap i-tie up. So, lugi kami kapag ita-tie up. So, ang ginagawa namin, pundo muna kami para pag uwi namin, tatatakan na lang yun. Yung bit-bit namin, handcarry namin ita-tie up, dalhin na lang namin sa Divisoria. Okay. Dalhin na lang namin doon sa Guadalupe para mas mabilis ang kita. Ngayon, nag-diaser. So, siyempre, bilang isang mapangarap na tao, kasi probinsyano, dumuwas dito. So, naghanap ako ng ibang pagkakakitaan po talaga. So, sabi ko, Lord, bigyan mo naman ako ng magandang opportunity para mabago yung buhay ko. Yan. Oo. Kasi ako yung tipong mapangarap na tao. Tapos, nung time na yon, eto na. So, kumatok sa pintuan ko yung opportunity na yon, yung PhilAm Life. So, nag-ano ka muna, nag-insurance? Ahente po. Ahente na insurance. So, tumagal po ako doon ng almost 12 years. 12 years. So, hindi rin biro yung pagpunta ko doon. Kasi nga, bilang isang, bunak eh. Yung bubong anak ba? Sorry for the words. So, yun, napakahirap ipapaintindi. Mahirap din maintindihan. So, sirit ako dyan pag numero na pinag-uusapan. Okay. Okay? Ngayon, so sabi ko, may nagkumatok sa pintuan sa amin na yung kasama, bro, baka gusto mo. Okay, so mag-ahente. So far, okay naman yung kumikita naman ako doon. Kaya medyo maluwag-luwag. Kung naalala mo dati, meron ako sasakyan. O kumikita ako doon ng mga 80 to 100,000 a month. Okay. So, ang tanong mo kanina, paano ka? Dito sa uno. Yan yung magandang tanong. Actually, very negative po ako at the time nito. To be honest, kasi nga po, every now and then, nai-invite ako kasi nga, nasa insurance po ako eh. So, ang punto ko lang doon, pag pumapasok ako dito, na marami ako makukuha, insured. Ngayon, ayaw kong sumali. Kasi networking nga. Negative ka. Negative ako, pero gusto ko lang makuha yung mga tao doon. Ito ngayon ang malupit. Ang tanong doon, paano ba ako na-invite? Ang nag-invite sa akin dito, hindi ko kakilala. 5 times po ako. Ang sabi niya sa akin, Rick, hindi ko kakilala yung tao nag-invite sa akin ha. Kasi dati ko lang naman po siyang jowa nung high school. Dati mong jowa. Ako yung unang nakayari. So hindi ko siya po pwede. Puputuloy niyo. Nakayari mag-invite. Mag-invite. Ang sabi niya sa akin, Rick, kita naman tayo. Yung naudlot natin pagmamahal. So iba yung pakiramdam mo nun? Yes, iba. Ang sabi niya sa akin, Rick, kita naman po tayo, yung naudlot nating pagmamahalan, pwede natin ituloy ang nakaraan. Yun, Nabiyuda na daw siya, 10 taon na kinakalawang, magpatanggal ang kalawang. So sabi ko, excited naman ako kasi gusto ko rin makita eh. Pero excited na pakipot, sabi ko nga, hindi na ako po pwede. May asawa na ako, may dalawa na akong anak, so hindi na po pwede magkasala. Ano ka ba, pagbigyan mo lang ako. So to cut the long story short up, nung pagpita namin po dito, actually wala pa nga ako pera noon eh. So nadala ka na sa uno? Nadala ko sa una, hindi pa, kumain pa kami kasi nga gusto niyang mag-hotel. Oo, hindi ko alam. Ang orientation po pala dati, nasa hotel-hotel. Di ba uso yung dati, yung mga orientation, nasa mga iba-ibang lugar. So doon ako, akala ko doon nga dadalhin para ganun nga. So nung nalaman ko, sabi ko, uno, Sabi ko, uno, tantanan mo na ako. Paulit-ulit na lang. So, buti na lang, meron taong kumausap, di ba, iikot-ikot po tayo. May taong kumausap sa akin. Sabi niya, sir, ang galing mo eh. Kasi tinatanong, laman niya ako kung anong trabaho. So, nasa insurance, biruin mo, sir, ang galing mo, pangakot langit at lupa, kaya mong ibenta. Ito pa kaya, kape sa buntot pislos yan. So, tapos, nakita pa yung tattoo niya dito, nakita pa yung tattoo ko dito na may opportunity. Sir, sa totoo nga lang, sir, magaling ka para sa kamatayan. Para sa? Kamatayan. Kamatayan. Kasi di ba pag mag-i-insurance, babigyan mo para at least matuwa mo lang. Sir, what if kaya ibigay mo sa kabuhayan? Tuwa mo, ano? Oo. Pangalawa, hindi lang naman kabuhayan eh. Marami kang tao dito na pwede mong matulungan para mabagong buhay. At saka yung sa mga sakit. Kasi ang product natin dito, gawin mo to o hindi, kape sa buntot lotion. Shampoo at the same time supplement. Marami kang kakilala na hindi ma-qualified sa insurance, pwede mong dalhin dito. Pero ang totoo po talaga doon, ang nangingibabaw sa akin doon, yung mga tao dito insured. Inaabangan ko yan. So kumbaga, iba yung pakay mo that time? Iba ang pakay. Wala talaga sa isip. Sige, pagbigyan ko na to. Sumali ako doon, kinabukasan sumali ako.
So, ang pakay ko talaga dito, magpa-insure ng tao. I-insurance mo sila. Kasi maraming mga sa mga wala pang mga investment at the time. Ano naman yung naging pagbabago sa'yo? Nung naka-join ka na eh. Ano yung naging pagbabago sa'yo? Dahil kung unang pakay mo, i-insure mo sila, ano yung na-experience mo nung nasa uno ka na? Actually, nung pakay, di ba, nung na-experience ko na sa uno dito, sa totoo, hindi ko naman talaga ito inaral pa. Ako yung tipong acne. Alam ko na yan. Alam ko na yan eh. Eto ngayon, dahil may sasakyan ako doon, pinuno ko yun. Yung sa mga trabahante. Wala na paliwanagan niya, dinala ko doon. Dinala, pag ngayon ay tumalupit. Wala naman akong masyadong alam. Pagdating doon, nagsisipaglayasan. Balis. Ito na, ang malupit, gumastos pa ako ng pagkain. Pinakain mo? Oo. Tapos ang malupit din, kasi nga unang-una, salipusa nga lang ako, basta gusto ko lang magdala doon. Hindi mo alam paano patakbuhin. So doon ko nare-realize na iba po pala ang sales, galing mo sa sales sa pagdating ng network. Yes, tama. Oo, so doon din, so ngayon ko lang din nare-realize. Oo, kasi nga, nagtagal din ako ng panahon na yun na wala akong alam dito. Okay. So nananatili yung gusto, yung kaalaman ko pagdating sa sales. Kaya sabi nga nung narinig ko, ang hirap turuan yung maraming alam. Tama. Sabi nga nila, huwag mong dalhin yung galing mo sa labas dito. Kasi magkaiba ang mundong ginagalawan natin dito. Tama. So doon na po. So ibig sabihin, yung galing natin, yung galing mo sa labas, kailangan tanggalin mo. Tanggalin na. Oo. Kaya dito, sa halimbawa, sa maraming mga tao na nagjo-join dyan, akala nila magaling. So kalimutan niyo po yung galing dito. Pagdating sa, pagkalimutan niyo yung galing sa labas, pag nandito na po tayo. Tama. Kasi yun po yung nagpapahirap sa atin. At yun yung nagpapatagal. Yun yung nagpapatagal sa akin. Habang ginagawa mo yung pag-uulo mo. Oo. To be honest, napakatagal ko talagang kumita dito. Kaya minsan sabi ko, ang panahon po pala, minsan, totoo nga po pala talaga yung sinasabi, hanggat hindi ka makikinig sa mga taong nag-guide, hindi ka kikita dito. Ito malupit up. Paano naman ako makikinig? Walang nag-guide sa akin. Yun, paano nga? Ano ginawa mo? Independent ako. So, paano naging independent? Walang nag-self. Self-study. Self-study na lang. Kasi yung taong nagpasali sa akin, wala. Tapos yung nag-guide sa kanya, lumipat din ng ibang kumpanya. Okay. Oo. So ngayon, ang ginawa mo, nakigrupo ka muna? Nakigrupo. Pero nang time ngayon nakigrupo na nga lang ako. Kasi nga, sabi ko, bakit ganun Tapos dumadami yung tao ko. Bakit wala pa rin Pero nandoon yung kagustuhan ko po talaga, kumita. Pero walang nag-guide. Walang nag-guide. Ano yung mga strategy na ginawa mo that time? Okay. Na sabihin natin, na wag nila munang gawin kasi bago pa lang sila. Kasi sabi mo, nagkamali ka nung una, nagdala ng maraming tao. O, di ba? Isa sa mga strategy mo, magdala ng maraming tao, pero di mo pa na... Hindi aral, oo. Ano yung mga dapat nilang i-avoid pag bago pa lang sila? So, ang una natin gawin po pala dito, kailangan unang-una aralin ang business. Aralin. Kasi mahirap pasukan ang isang bagay kapag hindi mo aral. Tama. Lalong, ang hirap din pag mag-aalam-alaman. Parang dito, ang pag-uno po kasi, para po tayong pumasok po dito sa office. Okay. Ang hirap, di ba, ang kitid? Ang kitid po yung pintuan. Kung halimbawa, pag-sample lang, yung pagdadala natin ng invite dito. Kasi ang hirap pag-open mind ng tao. Okay. So parang ihahalin tulad ko po yan dyan sa isang pintuan po natin dyan sa hagdanan. Ang kitid po yun Pero kapag makapasok po yan doon sa loob ng office, ang lawak na. Pangalawa, simple lang naman po ito. Nagiging mahirap lang po sa atin dito kapag hinaral. So kailangan makinig lang po tayo. Okay? Sumunod lang po sa tayo sa taong nag-guide natin. Lalong-lalo na sa apply mo. Kung ano man yung apply nyo, kung bata sa'yo, kung ikaw may edad, pakinggan mo pa rin siya kasi bakit? Unang-una, siya yung nagdadala sa'yo dito Tama? Okay, so pangatlo, makinig, sumunod, mangupya. So, very basic lang po itong negosyo po pala talaga natin. Tatlo lang Tapos, at the same time dito, kailangan dito, kaya sa lahat ng mga bago, Ulitin mo nga sa kanila tatlo na yun. Tatlo, makinig, sumunod, mangupya. At ito pang isa kailangan. Ito pang dapat, kailangan natin dito mag-enjoy ka. Enjoy, tama. Kasi ang hirap dito kapag hindi ka nag-enjoy. Napipilitan lang. Kung bakit ako nagtagal dito, nag-enjoy ako Kahit hindi ako kumikita pa.
Hinahanap-hanap mo. Mm-mm. So, mag-enjoy ka. Pangalawa, matututo ka. Yun nga lang, matagal ako natuto. Okay. So, tip ko nga yan na dapat matuto ka ng mabilis. At higit sa lahat, kumita ka. Kasi kapag yung tatlo na yan, nag-i-enjoy ka, natututo ka, at kumikita, sure ball, hindi ka mawawala dito. Tama. Oo. So, yan yung mga tip ko sa mga bago ngayon. Para hindi na po kayo magiging katulad ko. Tama. Na nagtagal sa network, nawala. Tapos at the end of the day, At the end of the day, tatlo na yun. mm-mm. Oo. Ito na ngayon, upline Ricky. Kasi nakwento mo yung buhay mo nung pagkabata mo. Sabi mo, hindi naman naging madali. Di ba? At napunta ka ng Maynila. Oh, may anak ka lang, may pamilya na. Oh, sino naman si upline Ricky sa labas ng uno? Actually, ito yung sad story ko. So, ginagawa ko tong business natin dito. Kasi ayaw kong matulad sana sa nakaraan ko nung kabataan ko. Okay. Ano ba yung kabataan mo dati? Yun na nga, mahirap. Kasi ako lumuwas po ako, sa 7 po kami magkakapatid, ako lang po nahiwalay po sa kanila. Tapos, ginagawa ko to kasi nakita ko na ako yung nakakita sa business. Okay. Yun nga lang ang masaklap, medyo tagilid, wala po ako masyado pagkita at the time. Nahihirapan ako, kaya medyo doon na po kayo naglalaylo po yung mga yung sa mga anak ko. Okay. Kaya yun yung masakit po para sa akin. Pero sasabi ko, kahit ano man po yung pinagdadaanan ko na hindi nila alam, kasi tayo magaling po tayo magkukunwari. Tinatago natin eh. Kasi wala akong mapagsusumbungan. Ang hirap po pala kapag mag-network ka na walang gumagabay sa'yo. Tapos, kunwari, mataas pride mo kasi ako yung upline. Doon ako nahihirapan talaga na todo up. Tapos, masakit na yung naririnig ko sa mga anak ko. Nakikita mo kung ba sila? Nakikita, natatawagan. Ngayon nga, masakit na medyo kahit kumikita na ako ng kuwan, pero hindi pa rin itutudo. Kaya sabi ko nga, babawi talaga ako ngayon. Kaya bumawi ako ngayon, neto, basta't maitutudo ko ng todo up. Kaya nga nung nag-humble down ako, kung gusto ko umiyak, pero mahirap. Okay lang. Oo, na Hindi tamang panahon. imagine mo up na gagawin mo ang lahat, pero hindi mo maibibigay dahil sa kasalanan. Minsan nung naalala ko, napagdaanan ko pa nga dito, ang akala nila okay yung buhay ko dito. Okay. Kasi kapag labas natin po, na maayos yung forma natin. Hindi ko pinapakita yun. Na sa kanila, okay ang buhay ko. Pero ang totoo, wala. Tapos, yung mga kinakain nga doon minsan nakaranas nga ako na ang boarding house namin na punong-puno ng daga. Kapag mag-stock ako ng tinapay, uunahan pa ako ng daga. Tapos, minsan nga sa sobrang sakit, kasi umalis po yung asawa ko dati. Nakakahiwalay. Hiwalay kayo? Tapos, ang akala nila na nag-aasawa. Pero tinatago ko lang, wala ko. Nung time na yun, nung sagad na, minsan nga, naisip ko nga na tumalo na lang doon sa SM Aura dati. Grabe yun. Buti na nga lang nung nakita ko na kasi mas masarap tumalo para matapos ng lahat Pero sabi ko hindi, lalaban pa ako kasi bahala na sila. Ano yung pumigil sa'yo? Ang pumigil sa akin may nakita kong krus. Doon pala sa SM Aura may krus. May simbahan. Doon ko binuhos. Siguro laban pa rin. Nandun pa rin. Sige. Banat pa rin. So, nung sabi ko, sige, aralin ko na to. Doon ako minsan pag magbibuild kasi tayo, di ba, minsan nawawala yung tao. Wala, tapos biglang kakameron. So sabi ko, ano ba talagang problema? Minsan naisip ko nga So, doon lang, laban lang ako. So, lumalaban po tayo dyan. Kasi nga, alam ko na meron tayong magandang patutunguhan. So, sa lahat na may mga pangarap po dito, na kung ano man po yung nakikita nyo, never give up. No matter what happen, kung ano man po yung mangyayari sa buhay natin, basta't hanggat ako katuwiran ko kasi hanggat nandito pa yung kumpanya, never kong lalayasan yan. Although sa kabila ng lahat, marami rin manunungkit sa atin. Lalong-lalo na kapag manghihina ka, hindi ka po pwede yan, dito ka, lipat ka, mas madali. So sabi ko, kung ano ugali ko kasi, kung ano yung naumpisahan ko, tatapusin ko yan. Pareho tayo. Di bali nang magtagal. Loyalty. Loyalty. Kaya nga nababan ng Mr. Loyalty tayo dito sa company.
So, ang hirap so sabi ko nga, sige lang, laban lang. Yun yung mga ano, so ngayon, sabi ko, bawi tayo. May nabibuild po tayo, tapos biglang nawawala. Sige lang, basta't nandiyan dyan pa rin. Ibibigay at bibibigay. Kasi katuwiran ko, kung nagawa nila, magagawa. Pero bilib ako sa'yo kasi malakas ang loob mo. Patuloy kang Lumalaban. at pinaglalaban mo yung pangarap mo. Yes. Importante ba yung pinaglalaban pangarap? Kailangan Kasi ano bang tayo, ano bang Sige, meron? kwento mo sa kanila kasi may mga bago dyan yung nanonood sa'yo. Sa lahat ng mga luma dito o bago ka man, guys, para hindi po tayo mahihirapan, huwag nyo na po akong tularan. Kailangan nyo siya, aralin nyo po to siya ng tudo, aralin nyo siya ng mabilis. Kailangan mo lang makinig ka lang po talaga. Kasi nga sa totoo, minsan po kasi ang sakit po kasi sa atin, ano? Akala mo, nag-attend ka ng training, alam mo na. Ang hirap lang po dyan, kapag mag-sit-in ka, nakikinig ka, pero kabila yung utak mo nasa kalawakan, malapot mo siya maintindihan. So dapat dito guys, pag mag-attend ka ng training, kailangan open mind ka lang dito. Parang pag-uusap, di ba, nung mag-uuso tayo, open mind, open heart. The same din po pala dyan. Sa pag-aatin ng training, kailangan open mind, open heart ka. Kasi bakit? Ang presensya mo nandiyan dyan, itudo mo. Wag kang pumayag yan. Kasi nga, sa totoo, ang pag-aaral naman natin dito, napakadali lang eh. Imaginein mo kung natiis nga natin sa eskwelahan, natiis nga natin nung ang haba ng panahon ng pag-aaral, tapos samantala dito, uupo ka lang ng 1 oras, 2 oras. Tapos ang pinag-uusapan, meron na po tayong malaking kitaan. Doon nga sa labas, hindi nga tayo, di ba? Sa labas nga, nag-aaral nga po tayo doon na wala pa tayong nakikita. Ang tanging pinanghawakan lang doon, basta't mag-graduate ka, kasi ang taong walang pinag-aralan, walang magandang kinabukasan. So dito, kailangan aralin natin. Simple lang, uulit-ulit. Repeat hanggat sa maintindihan mo makukuha mo itong timpla dito. Yun, ang dami agad aral, no? Dami. Klase ka talaga eh. Experience yan siguro. Eto, upline, bago ka naman maging ganyan, syempre, bago ka marami kang, tao dito, kung bakit nga nakakapagturo ngayon, marami ka na rin pinagdaanan eh. Tama. Speaking of pinagdaanan, ano yung mga hindi mo malilimutan na napagdaanan mo nung ikaw yung nagne-network? Grabe matindihan po kasi from Davao, lumuwas po ako, bumalik po ako dito ng Manila. Kasi from Manila ako to Davao. Oo. Ang akala ko madali lang lumaban. Nagne-network ka na nito ah? Oo, pero salin po sa ako, wala po akong learning. Kasi ang learning ko, insurance nga. Ano yung hindi mo malilimutan na pinagdaanan? Okay. Ang hindi ko nga makakalimutan, nung bumalik ako ng Manila, ang bit-bit ko, ang baon ko, 12,000 yung kasama pa, bawasan pa yun ng pamasahe ng eroplano. Tapos bawasan pa ng sa boarding house din sa ano. O eto malupit. Minsan, ang masaklap na part po doon, nung na-hold up ako. Na-hold up ka? O yung lagbaryagan, yung papuntang Rosario. Ano nangyari? Nadukutan ako ng wallet up. Nung nadukot yung wallet ko, buti na lang yung iPad hindi nadala. O para makasurvive ako, yung iPad ko bininta ko doon sa Pujo. Bininta ko na lang na mas mura. Tapos doon ko na pagdadaanan din na ang pagkain na lang na naalala mo naman siguro yung Tawid Gutom, yung island doon, yung isla. Oo. Minsan alam naman natin yung mga kumikita na tao, yung mga taong mga apply natin pag kumikita, alam naman natin kung ano yung sitwasyon ng buhay nito. Kung malapit ka ng mahihimlay, yung nangihina na wala nagkain. Buti na nga lang may mga downline akong mga nauna kumita. Minsan nang lilibre up, kain tayo up. Wala nang artihan up. Kasi nga, unang-una, sa totoo nga lang naman, alam naman ng mga sitwasyon. Paano ako na-survive po noon? Kung naalala natin po dati, yung pag mag-uuso, mag-aabang-abang na lang ako dyan. Para kasi dati, may 500 pesos yun up. Para mabigyan ako ng schedule doon. Pag absent yung speaker, akong sasanag. Eto na yun, pangkain na po to. Panawid gutom na tao. Aabot na po to. So, yun nga, ang mahirapan na part po doon, yung wala kang maibibigay. Okay. Yun yung pinakasad na parte po talaga. Nakakala nga nila, kumikita ka. Kasi nga tayo, magaling po tayong magtago sa likod ng maskara natin. Hindi naman po pwede natin ipapakita na wala tayong kita. Paano maniniwala yung tao? Paano mo nilampasan yun? Nilampasan ko lang yan, basta tuloy lang. Atin ka lang, diretso lang. Kasi nga, kung nagagawa nga nila, magagawa rin natin to. Kung kaya nila, kaya ko rin to. Kung ano yung makukuha nila, makukuha ko rin to. Ano yung sa tingin mo yung naging pagkakamali mo, bakit tumagal ka dun sa
sa pagkakataon na bago ka makarating niya sa sitwasyon mo ngayon? Yun na nga, ang pinakaano nga doon pa, yung gaya na nasabi ko noon, na mataas ang pride ko. Mataas ang pride, no? Napakahirap po pag ayaw mo Ano ba yung kahinat na ng isang tao mataas ang pride? Ang kahinat na kagaya sa akin, ito na nga, sample na nga ako. Napakahirap po pala ang tao na magkukunwaring alam na ang totoo hindi alam. Dahil sa pride na ayaw mong magpapaturo nito. Kung susumain, dapat po pala talaga, di ba, makinig, sumunod ka lang. Kaya pala dapat tanggalin nila yung pride nila. Yes, kasi siya nga, sabi nga nung narinig ko nga sa pare, pride, tanggalin mo yung pain. It's better to ride than pride. Maganda. Sumakay ka. Kung ano yung nasa network. Ako, bakit pa ako natatagalan dito? Kasi nababaduyan ako, Ano pa yung mga nasa loob mo that time, bukod sa pride? Yung punong-puno ng kargada nga na yung attitude ko nga. Attitude is pride po yun eh. Ano yung attitude? So, ang attitude ko nga dati, ayaw ko nga magpaturo at ayaw kong sinisita. Oo, pag mag-i-invite ako doon, ilagay mo dyan, sabi nga tabi, dyan na yan. Ayaw nga makinig up dahil sa ugali. Okay. So, yun yung pinakamasaklap po dyan. Pag yung ayaw mo talagang makikinig. Na ang kuan lang na kunwari alam na alam. Oo. So kung ako siguro ugali lang siguro kung naintindihan ko to noon, kung hindi nawawala yung ninong, yung apply na dati, siguro malamang sa malamang mas napakayaman ko na siguro at nakakasabay na ako ng tudo sa inyo ngayon. Okay. Kasi speaking of tao, speaking of ang dami ko na yun. Pero doon ako naniniwala po pala na hindi ibibigay sa iyo ng Panginoon Diyos hangga't hindi mo pagdadaanan ng hirap. Saka pag hindi pa tamang panahon. Pag hindi pa tamang tao ka at hindi pa sa tamang panahon. Tama. Oo. Di ba? So, yun yung masaklap sa akin. So, eto, ang pinanghawakan, lalo ako nang gigigil ngayon. Kasi bakit? Unang-una, lahat ng mga kabalik yung kapangitan noon, ginawa ko na ngayon yan sa ngayong kagandahan. Kaya nga nakikisabay na nga ako kung anong-anong grupo. Oo nga. Oo, lahat ng mga basic ka ulit. Basic, back to basic lang. Ano naman yung kadalasan na pagkakamali na ginagawa ng mababago na nakikita mo? Ang nakikita ko kasi, kadalasan po talaga kasi may nagbibuild na ako na tao. Hirap turuan. Ang hirap, yun talaga yung na simple pa ulit-ulit na ito na nga yung gagawin, ayaw pang makinig. Ayaw makinig. Ayaw talaga. So unang-una, ayaw makinig. Yan yung isa sa mga kadalasan. Ang akala kasi nila, kapag pumasok sila at tinuturuan sila, alam na agad. Mahirap nga yun na nga, ugali nga talaga. Mahirap makinig, mahirap sumunod. Okay. Kasi pansinin mo di ba, isa lang akala mo natututo yan? Hindi. Sa totoo, hindi natututo. Lagi mong tandaan wala naman tayong nakikita grade 1, nag-aral kayo, kinabukasan grade 6. Walang ganun, Walang ganun, kahit naman siguro ikaw. Kung bakit natin tinitiis po yung 16 long years po dyan, kasi nga, unang-una, yun yung, yun yung role, yun yung talagang ng tao, na pag nasa employment world ka. Sabi ko, kung natiis nila doon, how much mo kaya kung natitiis nila dito, tiisin din natin. Yun na nga. So, importante pala na dito kailangan mahaba pasensya mo. Eto. Yeah. Speaking of mahabang pasensya. Yan. Bawal mainis. Mainisin ako dati. Yan. Minsan dati kapag hindi ka pa marunong talaga mag-network, minsan pinapagalitan mo yung tao. Yun, napapagalitan mo pa. Akala mo okay na. Mainisin. Mainisin ako dati. Mahaba. Dito ko natutunan, ang pag-network mo pala guys, pahabaan tayo ng lubid. Pahabaan ng pasensya. Pahabaan ng pasensya. So, ibig sabihin, importante yung pag-build ng relationship. Relationship, Yan. Parang pag-aasawa po pala. Yan. Sige, kwento mo. Kapag hindi tayo bukas sa partner mo, yari tayo. Kasi bakit? Mag-aaway dyan, mag-aaway. Kontrahan no? Kontrahan na. So, dapat kailangan po pala, open po tayo sa isa't isa. Yan yung kailangan. Anong ginagawa mo doon sa mga taong ayaw makinig sa'yo? Okay, hinahayaan ko na lang Kasi gaya sa naririnig ko nga sa training po dyan, kagaya na rin, hayaan mo lang. Kasi ang tao, kusang matututo po yan. Hayaan mo lang, gabayan mo lang, wala kang Minsan kung pagsasabihan mo lang, guys, wag po kayo magagalit sa akin. Kasi unang-una, para lang din po ako nagpapalaki ng pamilya. Minsan kung napagsasabihan ka, wag kang mainis sa akin. Kasi nga,
concern kami sa iyo, may pagmamahal kami sa iyo. Kung wala akong pagmamahal sa iyo, pwede ka nang lumayas. Ginaganon ko yan. Nire-reverse ko yan. Kasi nga, pwede ako makapagsalita doon. Kasi bakit? Nasabi na sa training yan. So, reminder lang ako. Yeah. Natutunan ko rin yan dahil sa inyo. Magaling ka lang kumopya. Yan yung requirements eh. Oo, kopya-kopya lang. Kopya-kopya. So, sa lahat, kung sa eskwelahan, eto, kung sa eskwelahan ka mangopya, bagsak ka. Oo, dito. Kung dito ka mangopya, yayaman ka. Imaginein mo lang yan kung ano yung maririnig mong magandang salita dyan, kopyahin mo. Anong nakita mo maganda sa network marketing? Anong nakita? Bakit ka nagtuloy? Nakita ko. Binitawan to network marketing. Ano yung nakita mo maganda sa kanya? Kaya, ang nakikita ko dito yung liwanag. Di bali ng gaano katagal, gaano, ano man yung pagsubok na pinagdadaanan mo. Basta't nabivisualize ko na Okay. Kung taga Davao ka, parang hilahalin tulad ko po doon sa gintuan ng Diwalwal. Kumbaga nakikita mo yung mangyayari sa'yo? Nakikita ko Oo. Kasi ang kailangan ko dito, huhukayin ko na lang to Okay. So kailangan ko ng bakho. Meron na akong kabila So kabilang bakho na lang ang tutulong sa akin para makamkam ko yung kayamanan. Kasi ang dami kong tao. Ang dami kong paparisan nito. Yun nga lang sabi nga, gaya ng nasabi ko kanina, kung hindi ka pa panahon, ayaw pa ibibigay. Hanggat hindi ka pa tamang tao, hindi pa talaga ibibigay sa'yo. Kasi mapapariwara ako dun. Okay. So ngayon, eto na ngayon. Naisip ko, eto, tuloy lang laban na to. Sigurado ako, lahat ng mga kasakit, kung ano man yung pagtingin nila sa akin doon, sa mga kamag-anakan ko, sa pamilya ko, sulbad lahat po yan. At least man lang maibibigay ko sa kanila ito pag makuha ko. So, ibig mo sabihin, maganda yung network marketing? Yes, ang network marketing isa sa pinakamaganda sa lahat. Bakit ko nasabi at kahit hindi pa masyadong pumuputok ng todo? Kasi nga, wala tayong ibang negosyo na napakaliit na puhunan. Actually, to be honest, wala nga puhunan to Oo. Na ang kailangan na lang natin, aralin na lang natin. So, dito, pag makuha mo to, sigurado ako magandang kinabukasan ang kalalabasan mo dito kapag magtuloy ka lang. Never give up. Yun. Apply, Ricky, naniniwala. Ito maganda itong tanong na to. Sige, Ito yung, lahat naman, maganda naman yung mga tanong mo. Ito yung, naniniwala ka ba sa pagkita lang malaki? Number one, dapat yung ugali, tama? Yes, tama. Naniniwala ka doon? Yes, Bakit mo nasabi na tama? Ang kailangan tamang isip ka. Useless ang attitude. Maganda attitude pero wala naman tayo, hindi naman tayo nakatuno sa pangarap. Paano natin makukuha? Okay. Oo. So kailangan, ang mindset natin dito, na nakikita mo. Kasi kung ang mindset natin, tatrabahoin natin, ito sa akin, wala po kasi yan sa akin dati. Okay. Ang mindset ko lang dati, pupunta lang dito Salimpusa lang. Pero nung nare-realize ko, kailangan babaguhin po pala talaga natin isip. Kapag tumuno, bumago yung isip mo na nakikita mo na ang pananaw mo na dito makukuha yung pangarap mo, kusang magbabago yung ugali natin. Okay. Tapos pag kusa pag kusa mabago yung ugali natin, ang skills yan to paano napakadali na lang. Tama ba? Tama. Kasi yun, hindi ko nga lang naintindihan yan dati. Kasi nga, hindi ko siya ini-internalize. Yun. So ngayon, nararamdaman ko na yun. Nararamdaman mo na. So, importante rin talaga na talagang kailangan ma-experience pa rin muna yung hindi maganda bago ka. Yes, speaking na hindi ka matututo hanggat wala kang experience. Yeah, tama. So, kailangan full of experience po tayo. Ano bang sakit na pinagdadaanan mo, ituloy mo lang basta't nasa tamang landas ka dito para makuha ang pangarap. Yan. Kasi marami tayong mga nanonood ngayon. Yes, Siyempre, hindi naman pareho natin yan Maraming pinagdadaanan. Yes, sir. Maraming pinagdaanan at maraming pinagdadaanan. Yes. Dalawa yun, dalawa. Pinagdadaanan. At maraming pinagdadaanan at maraming ano yun, dalawa. Oo, basta ganun yun. Makukuha niya yun. Sige. Maraming pinagdaanan, maraming dinadaanan. Dinadaan ang problema. Problema sila. Anong maipapayo mo? Kasi alam mo naman ang network marketing. Di ba? Hindi naman dito overnight na Yes, overnight success. Na pagsali mo nga, kinabukasan yayaman ka na. Ano yung maipapayo mo doon sa mga tao na maraming pinagdadaanan? Okay. At maraming dinadaanan sa kanilang pag-network? Okay, sa lahat ng mga kasamahan ko dito, sa lahat ng mga nagbi-business dito sa company natin, ano man pinagdadaanan natin o ano mang nadadaanan natin sa buhay, pangit man yan o maganda, pero kadalasan po talaga bago natin makuha yung tagumpay sa buhay, pangit. Tama, pangit ang pinagdadaanan.
Pero guys, alam naman natin kung ano yung katuturan, kung ano yung kahantungan mo dito. Huwag ka lang sumuko. Ano man yung hirap o ano man yung lubak-lubak, kung ano man kung ano man yung lahat-lahat ng mga pinagdadaanan mong sakit o ano man yan, napagod tayo, napuya po tayo, naubusan ka ng pera po dyan, tuloy lang laban. Kasi bakit? Ang pinaglaban natin dito guys, ang pinaglaban natin dito yung tagumpay sa buhay. Kasi kung itutuloy natin dito, lahat ng hirap mo, kung ano man yung pinagdadaanan mo, makukuha mo yan. Pag once na makuha mo yan, resolve lahat yung problema mo. Success, napakagandang success story po nang nag-aantay sa atin dito. Yun, napakaganda. Nagiging kayo sa talagang batikang, ano ha? Experience lang siguro. Experience, Ito nga maganda dyan sa experience. Ayan, ano yan, experience. Kasi nga, unang-una, pag ito nga magpagtatagumpay, kasi sa totoo, di ba, lagi nilang naririnig. Totoo po to, na tayo dito, kung ano sa lahat ng mga nanonood, yung nahihirapan ka ngayon. Dito guys, sa totoo, pagandahan lang po tayo ng kwento ng buhay natin. Yeah. Parang blockbuster po ito. Maraming manonood sa'yo dito kapag makukuha mo yung success. Kaya ngayon, sabi ko nga, hindi ko natutulugan talaga. At ano pakiramdam nung yung una ka nakapasok? Actually, naalala mo pa? Naalala ko way back, 2020. Di ba tinatawag pangalan? Tinatawag. Masarap. Okay, nakita mo yung pangalan mo. Anong pakiramdam nun? Masarap pa, pero hindi ko alam kung makapasok pala ako. Okay. Masarap. Yun nga lang, sinabihan ako na huwag ka pumayag. Nasa huli po yung pangalan. Ang maganda, doon ka sa gitna o doon ka sa dulo, hindi ka nababagay dyan. Sige. Doon ako, nagising din ako doon. Na-challenge ka? Na-challenge ako. Sabi ko, maganda to. Sige, ulitin ko nga. Walang pumasok si Mr. naman. Sabi ko, dulo na naman ako nito. Pang 86 ako. Ito, galingan ko to. Galingan ko hanggat sa dahan-dahan. Kasi ang top 1, hindi mo naman makukuha ng diretsahan niya sa ganun. So, kailangan ko ng proseso. Kaya doon, nag-humble down po ako, binaba ko po talaga, pinag-aralan ko po talaga, binaba ko lang yung sarili ko, yung pride ko, kaya ako dumidikit-dikit na sa inyo, sa lahat ng mga Kumbaga, nangangaibigan na ako dito. Yes, Kaibigan, mas masarap po dito kapag marami kang kaibigan cross line. Di bali na bubuli-bulihin ka, pero bakit? Ang katuwiran ko naman sa akin ang huling halakhak. Yan yung maganda. Marami lang negative sa'yo nung bago ka. Super Kasi nabanggit mo yung nabubuli ka or ano. Hindi naman nabubuli. Actually, siguro. Nung nag-start ako dyan, ang dami talaga. Ang akala mo kung sino yung unang aasahan mo mga sasali sa'yo, yun pala yung hindi maniniwala. Ano yung mga, paano mo hinandle? Yung mga... Wala. Okay. Yun, negative sa'yo. Hinahayaan ko lang Minsan napagsabihan ko nga ako dito, kapatid ko milyonaryong mini. Alam mo yung milyonaryong mini? Yung milyonaryong pike. Mataas ang pangarap. So sabi ko, sa kautol ko, hindi ko, di ba nila to? Basta ang kapatid mo may pangarap, kaysa tao walang pangarap. Tumahimik. Hayaan mo lang ako. Yun nga, minsan, ang inaasahan mo, yun pa yung ayaw. Ano masasabi mo doon sa mga negative? Okay. Yung sa mga lahat ng mga negative, wala akong masabi kundi mahal ko pa rin sila. Okay lang yun, kasi bakit? Sila po yung nagpapa-energy sa buhay ko. Kasi pag sa oras na makukuha ko to, lahat po yan sila. Hindi mo sila kakalimutan? Hindi ko kakalimutan. Kasi kung hindi ako magsasucess kung wala sila. Tama. Kasama po talaga sa party sila. Parang pelikula. May bida, may kontrabida, may neutral. May neutral yung mga okay sa'yo. Pwedeng papalig sa'yo, pwedeng hindi papalig sa kabila. So hayaan mo. So basta na atin lang, tuloy lang ang laban. Di ba? Tama. Yun yung maganda doon. Huwag ka lang magalit sa kanila. So, mahal mo sila? Mahal ko sila, siyempre. Mga kamag-anakan ko, mga kasamahan ko rin sa trabaho yun. Di ba? Sila hindi sumali. Basta marami namang hindi kakilala . Kamusta na yung yung Captain Ricky Dakipil nung naging top earner ka na? Sa ngayon, happy ako. Siyempre, iba yung buhay nung hindi ka pa kumikita dati. Yes, kasi wala kang... Ano yung buhay mo ngayon? Ang buhay dati, naglalakad naman tayo kahit pa paano, nakabili na rin tayo ng sasakyan. Pangalawa, medyo okay. Nakakain mo na yung gusto mo? Nakakain na kung ano. Pero ang gusto ko pa rin, iangat ko para sa mga anak ko. Yun yung ano ko. Naniniwala ka na kailangan malalim pala talaga dahilan? Super lalim kasi kapag wala kayong
hindi mo alam kung anong pinaglaban yung dahilan mo, madali kang mag-take off dito. Madali kang mag-giveaway dito. Gano'n mo kamahal mo nga? Hindi mababayaran ng ano. Sila lang ang minsan yung nagdadamdam ng ano, pero mahal ko sila. Ano gusto mo sabihin sa kanila? Sa kanilang mga anak, pagpasensyahan nyo na ako kung hindi ko man naibibigay sa inyo ng ano. Pero darating yung panahon, ipagmamalaki nyo. Kaya sa lahat ng mga nanonood dito, nang nahihirapan, ituloy mo, huwag kayong pumayag na sila ang tama, ikaw ang mali. Basta ito, panghawakan mo. Kasi tayo yung makakatulog sa kanila. Masakit pero hindi ko pinapakita yan na nasasaktan ako. Nararamdaman na kasi tatay din ako. Pero alam mo ba, isa sa mga bagay na ginawa ko, pinaglaban ko talaga, yung para sa kanila. Laban. Di ba? Ngayon, 2025, ang ganda ng mga mangyayari. Yes. Grabe, no? Lalim mo pala, Kapatid Ricky. Kaya ako naniniwala ko, mga kauno, yung taong masayahin, ang daming ano yan. Ang daming ginagawa. Hindi tayo pwede magpapakita ng ano. Wala ako mapagsusumbungan. Ngayon ko lang nasabi ito, Ngayon ko lang talaga ito na nasabi dito kasi nga, at least mararamdaman ng mga audience natin na kailangan lumaban po tayo. Ngayon 2025, ano yung mga... Goal ko ano? Ang goal ko Tanda mo, ang goal, kahit ano yan. Ito na yun ipaglalaban ko na ito Kung nasa gitna ako, pupunta ako sa gitna at kukunin ko po talaga yung one. Kasi nagagawa nila Tama. Ikaw, kung madami akong tao, mas marami kang tao. Kung nagawa nila pagsabayan natin ito Kasi alam ko, hindi mo ako pinagmamalaki dati. Minsan, di ba? Sasabi ko, darating ang panahon. May interview din ako ni Escobar nito, ni Coach J. Kaya pumanig ako doon sige, dito ako pahanig ako. Di balik kung ano yung masasabi. Kasi bakit? Di ba naalala mo uy, bakit dito ko nagtitraining? Di ba sinasabi ko din sa tao mo naman din yun. Tayo rin mas maganda dito. Magkikreate tayo ng bago, ng makikisabay tayo. Importante kasi nga, alam mo, sa success, yung napaka-importante yung tinatawag na serbisyo. Yes, Yung serbisyo, kailangan you are open to all. Tama, Open ka sa yan pa yung pinaghahandaan ko ngayon, Kasi nga, hindi ko nga pinag-aaralan yan dati, Lagi ako tumatanggi. Kasi wala akong gamit, Bunak nga ako, Hindi natin kaya mag-isa, Hindi. Ang ano ko, hindi ko pinag-aaralan talaga yung mga PowerPoint. Wala. Kaya ngayon, sabi ko, gagawa ako ng module na experience ko talaga ang ituturo. Kasi nagre-request po yung mga tao ko, minsan naglalambing, pero wala akong gamit, Hindi ko pa nagagawa. Kaya nga, sabi ko, noong January 1, pagpatak ng alas 12, pumasok ako sa kwarto, Ang ginawa mo? Wala lang, dasal ko ako na parang i-offer ko, Lord, ikaw nang bahala. Handa na ako. Handa na ako. Handa na ako, Lord. No matter what happen, ilalaban ko itong grupo kong bago. At saka yung kasama ko kabila. So sabi ko, nararamdaman ko na minsan nararaanan mo rin na wala. Sabi ko, pag ito kakayurin ko talaga, nakakatotoo naman. Naniniwala ka, bigay ni Lord lahat. Bigay lahat. Walang ibang nagbibigay kundi siya lang. Ramdam ko yan Kasi ngayon, kinikilabutan nga ako, pandami kong pending ngayon, pandami kong PN. Ano masabi mo sa mga kauno natin? Pinanghihinaan ng loob. Okay. Sa lahat ng mga nanghihinaan ng loob, gaya ng sinabi ko, lumaban ka lang, panghawakan mo lang lahat ng inaasam-asam mong pangarap, panghawakan mo lang yan, trabahuin mo lang, itudo mo, magpa-guide ka lang sa upline niya. Kung sino man yung nag-guide. Kasi sa oras na magpapag-guide kayo, ulitin ko, huwag niyo po kong tularan kasi bakit walang nag-guide sa akin. Swerte ka kung may upline ka. Kasi kapag sigurado ako, kapag ito magpapag-guide ka, makukuha mo yan para hindi ka na mahihirapan. Magpagaan ka lang. Okay, so sa lahat din ng mga nahirapan, alam ko proseso po ito Kung proseso na po proseso ka ngayon, ituloy mo lang yan kasi bakit? May katapusan. Kung may liwanag, may gabi. So ibig sabihin, di ba, hindi lahat ng pagkakataon gabi may liwanag din yung darating sa atin. Kaya laban lang. Anong tip mo naman sa mga bago? Sa mga bago na... Nag-i-start pa lang at mag-i-start pa lang. Okay. So sa lahat ng mag-i-start na hindi pa nakasali na nandito,
sumali ka na kasi bakit nasa tamang kumpanya po kayo sa numero 1. Ano? Ngayon, sa lahat ng mga nagsisimula, kailangan mo guys, aralin mo lang siya. Diretso, aral lang. Magpag-guide lang po kayo. Kumuha po kayo, isit-in nyo po. 1 linggo lang po yan eh. Kasi may mga module, may mga sistema na yan, sigurado ako, makukuha nyo po talaga kaagad yung gusto nyo dito. Yan. Ladies and gentlemen, kasama natin, upline ni Ricky Dakipil. Ang dami talaga nitong learning sa ibinibigay sa atin lahat. At sobrang, alam mo, ako naniniwala, ang lalim nitong taon to at malayo pa mararating. At syempre, hindi lang siya, pati kayong lahat. Alam po natin na ang buhay po, hindi naman to madali na pagdadaanan. Pero tandaan nyo po, nandito po ang ating okay, ang numero 1 negosyo ng bayan at hindi tayo pinapabayaan ni Lord at palagi tayong ginagabayan. Kaya hanggang sa muli, mga kauno, dito sa ating Unos, best of the best, binibigay namin ang best para sa inyo para marami kayo matutunan. Ayos?